Naperwisyo ang ilang pasahero sa ikinasang tigil pasada ng piston ngayong araw. Buti na lang, to the rescue ang mga libreng sakay ng LGU. Hinarap na rin ng LTFRB ang transport group at nagkasundo sa ilang mga issue. May ulat si Karen Villanda. Sa unang araw ng tigil pasada ng grupong piston, ilang pasahero sa Commonwealth Avenue sa Quezon City ang bahagyang naabala ang biyahe. Opo, late na late. Doon pa lang po sa amin, wala din akong masakyan sa amin. San Mateo pa po ako. Malaking tulong ang libreng sakay na handog ng mga local government unit. Mas okay lang sila ngayon sa nagko-commute tulad namin. Mas mabuti yun sa kanila. Siyempre nakakatulong po sa amin pag papunta sa school, gano'n. Kasi mahirap po as a student na walang mode of transportation. So okay din po yung ginawang libreng sakay. Katulad nung na-experience namin dati na wala talagang masakyan and naglalakad lang. So sobrang laking tulong po ng libreng sakay sa student. Aminado naman ng Transportation Department na ilang mga ruta ang naapektuhan. Napansin natin na merong ilang mga lugar kung saan kinailangan natin na mag-deploy ng mga libreng sakay galing sa mga local government units. At itong ginawa natin ngayon, ito rin yung ginawa nating pamamaraan para paghandaan yung mga transport strikes earlier this year. So far naman, merong ilang naapektuhan, ngunit tayo naman ay nakakapag-responde ng dagdag ng mga sasakyan. Ay sa Interagency Task Force na pinangungunahan ng MMDA, higit 600 rescue vehicles rin ang inihanda para sa mga pasahero maapektuhan ng tigil pasada. 36 ang nagamit para serbisyo ng mga pasahero sa Divisoria, Cubao, Quiapo, Pasig at Manila, Burgos, Makati alas 10 ng umaga. Kasabay naman ng tigil pasada, nagmarsya ang grupo ng piston kasama ang kilusang Mayo 1 patungo sa tanggapan ng LTFRB. Hinarap sila ng LTFRB Chair Teofilo Guadis III at pinapasok sa opisina at doon tinalakay ang kanilang mga hinaing. Ayon sa LTFRB, dito na pagkasundoan na papadaliin ang aplikasyon sa consolidation kung saan maaring ORCR at petisyon na lamang ang ipasa. Maari na ang 2 hanggang 3 kooperatiba sa isang ruta at papayagan na rin ang 10 imbis na 15 unit kada ruta. Rehabilitasyon na lamang ng jeepney at hindi na pagbili ng modern jeepney at pagsalin sa Tagalog imbes na Ingles ang omnibus guidelines ukol sa PUV modernization para mas maintindihan ng mga tsupera. Pero nanindigan ng ahensya na hindi na mababawi pa ang deadline ng consolidation lalo't si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. na ang nagsalita. Pero hindi pa rin dito natinag ang grupong piston. Sa halip ay sa LTFRB sila magpapalipas ang gabi hanggat hindi nila naglalabas ng executive order ang Pangulo para bawiin ang deadline. Malinaw yung sinasabi ni Chairman na kay BBM na yung magpagdidesisyon kung tatanggalin yung usapin ng deadline. Kaya sa atin, sa bahagi po namin yung sinasabi ni Chairman ay kukonsulta pa rin niya, no? Kaya Secretary Jim Bautista at siyempre kukonsulta kay BBM. Kaya hinahamon namin si BBM na maglabas ng isang executive order na dapat tanggalin yung deadline. Sagot naman ng LTFRB. Yan naman pong pagsasagawa ng protesta ay karapatan naman po nila. In coordination naman po with the Philippine National Police, with the Quezon City Traffic para po maalalayan yung mga commuters natin at saka yung mga biyahero at saka po yung mga pribadong sasakyan. As long as wala naman pong magiging sakitan, lahat naman po ay malaya sa paghahayag po ng kanilang saloobin sa labas po ng LTFRB. Pero ang DOTR nanindigan ng hindi na madadagdagan pa ang 6 na beses sa ekstensyon ng PUV modernization simula noong June 2020. Ang mga hindi lalahok sa consolidation process ay hindi na mapapalawig ang prangkisa at ituturing ng kolorum sa susunod na taon. Para naman maiwasan na magkulang ang pampublikong transportasyon sa 2024, papaluwigin ang ruta ng mga consolidated na unit para masakop ang ruta ng mga kulang ang pampublikong transportasyon. Yung special permit po kasi, meron pong mga prangkisa covering point A to point B. Kung sakali po na halimbawa lang from point B to point C ay kulangin po ng operators dahil nga po hindi nag-consolidate yung mga operators doon, ay maaari pong mag-issue ng special permit extending yung coverage po nung point A to point B to point C. So isa po yan dun sa mga pamamaraan na rumispondi po ang ating LTFRB kung sakali po na kulangin po ng mga jeep o ng transport providers come January 1.
Sa pamamagitan nito, tiniyak ng DOTR na walang transport crisis na mangyayari sa susunod na taon. Sa datos ng DOTR, umaabot na sa 70% ang mga consolidated units sa lahat ng pampublikong transportasyon sa bansa. May iwasan rin ang mga operator na mawalan ng prangkisa sa 2024 kung magko-consolidate na ngayong taon. Mahalaga ang consolidation upang maiwasan na ang agawan ng pasahero sa kalsada ng mga jeep at maalis na ang boundary system na papalitan ng sweldo para sa mga tsuper. Nagkakaroon po ng unahan, nagkakaroon po ng agawan, nagkakaroon po ng gigitan dahil nga po kanya-kanyang habol ng boundary. Kanya-kanya pong habol na pataasin ang kita. Pag nagkaroon po tayo ng consolidation, ay mas magagawa po nating organize, mas magagawa po nating maayos yung pagpapatakbo ng isang ruta. Isang halimbawa po dyan ay sa scheduling, sa dispatching. Halimbawa po, tingnan natin sa tren. Sa tren po, isa operator, alam po natin na every 2 minutes, every 3 minutes ay may darating pong mga bagon. Yan po ang inaasahan nating maging sistema. Paliwanag pa ng DOTR, maiiwasan pa ang pagkalugi ng mga consolidated entity dahil may iwasan nito ang agawan sa mga pasahero. Karen Villanda para sa Bayan.